teroristang mga pulis ni Marcos at ni Abalos, na hindi po lahat, no? Ito lang pong unit na pinapakumpasan kay Torre in their illegal attempts to seize or agawin at okupahin ang pribadong religious compound ng Kingdom of Jesus Christ at ginugutom, pinapatay, sinasakta nila ang mga kababayan nating Pilipino, kaya dumalagsa ang mamamayang Pilipino ngayon sa labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. And in turned out, ito na pala ang ipapanganak ngayong gabi, ang pagsambulat ng panibagong kasaysayan ng people power sa Pilipinas para patalsikin ang bulok at abusadong gobyerno ni Marcos Jr. Sir Ibi at ka-Eric at Ina, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit ganyan po ganyan na lang emosyon, no, ng ating mga kababayan dyan, ng mga missionary workers? Hindi dahil mali yung sinasabi ng pulis na nagtatago daw kasi nandun daw sa KOJC. Pinoproteksyonan daw. Hindi. Tinatago. Ang pinoproteksyonan dito ang property, ang KOJC religious compound na nagsisilbing tahanan ng marami pong missionary workers. Pag inagaw po ito ng mga walang pusong pulis sa pamumuno ni Torre, saan na po ito pupulutin? Saan po sila titira? Sila po ang binigyan ng tahanan, pinangunahan ito, inalagaan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, tapos tatanggalan mo ng karapatan na silang may-ari ng lugar na yan, hindi mo papapasukin. Sino ba ang hindi gigil dyan? Kasi nga, itong si Torre ay hindi niya kinikilala ang batas. Yun ang panawagan at sinisigaw ng mga kababayan natin dyan, lalo na itong mga missionary workers na saksi kung gaano kaabusado itong si Torre, kung narinig niya ang itong mga pahayag na ito mula sa ating mga kababayan. Correct. And Jade, Brother Ebio Galbot, higingan ka namin ng reaksyon kayo ni Miss Ina. Tumataginting po ang sentimento ng mamamayang Pilipino na isagawa ang continuing Senate Committee hearing ni Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla sa compound mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Your reaction for this? At ano po ang inyong idadagdag na panawagan at paano ito makakatulong sa pag-galvanize o papatatag ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino na magkakaroon ng Senate Committee investigation sa loob mismo ng compound of Jesus Christ o dyan mismo sa harap ng compound sa Davao City? Alam mo, Sir Ibi, ang nais natin talaga dito, mapanagot itong mga namumuno dyan sa operasyon, dyan sa paggalugad sa KOJC compound. Sa pangunguna mismo ni Torre, ni Marbel at ni Abalos. At kung maaari kung po pwede nga ang Pangulo mismo ng bansa. Na siyang, isang utos lang ito bilang isang Pangulo ng bansa, isang leader, kaya mo itong kaya mo pahupain ito. Isang utos mo lang sa pulis. O wag muna kayong magpunta dyan. Hayaan nyo munang maging mapayapa. Pakalmahin ang sitwasyon. Pakalmahin ang sitwasyon. Nakikita mo, ikaw presidente ka ng Pilipinas, nakikita mo galit na galit yung mga tao. Ikaw ba kung may puso kang leader, itong mga tao ito bumoto sa iyo last campaign, last election. Tama. Karamihan ito bumoto sa iyo. Pero ang ginawa mo iba wala tayong narinig mula sa kay Ferdinand Marcos Jr. Sir Ibi. Yeah, go ahead, go ng Ibi. Well, no, number one, yung kay Ka-Erica, talagang sumusuporta ako doon, and in fact, kahapon nga when General or Senator Bato was on a phone patch, kami nga ni Doc Lorraine at ni Franco, ni Jason, natuwa talaga ako, na he will continue the hearing, no? Sir Ibi, sabi ni maputol na po namin kayo saglit. Bigandaan na po natin ng ating Executive Secretary po ng KOJC. Sige. Wala kang kakayanan. Wala kang kakayahang mamahala sa bansang Pilipinas. Wala kang kakayahan. Okay, nagpapaputok na dito, mga kababayan. Akala nila titigil tayo at matatakot tayo sa mga baril nila. Nagkakamali kayo! Nagsagan nyo yung kaso nyo! Hindi kami titigil. Hindi nyo kami magtitigilan! Lalo kaming sisigaw ng nagkakamali kayo. Hindi kami titigil.
rin dito. May papadala rin dito. Davao! Gising! As of now, may cocaine session sa Batangas at 40. Baka na, ikaw pa cocaine ka. Ha? Ang bigas napakamahal na. Pero ang cocaine, ginagawa mo lang tubig araw-araw, every 30 minutes. At lahat, pinapa-cocaine mo na rin. Lahat, party-party ka dyan. Tama na. Lahat ng mga party mo, your days are numbered. Hindi ka abutan ng bukang iwayway. Hindi ka na abutan ng bukang iwayway. Pangod ka. Pangod, hindi kami natatapos. Dahil naninindigan kami para sa Pilipino. Para sa lahat ng mga bayan na pinahihirapan ninyo. Mga wala kasi kayong puso. Mga walang puso ang namamahala ngayon. Wala kasi kayong nararamdaman dahil palagi kayong bangag. Dahil bangag kayo, wala kayong nararamdaman. Hindi nyo nararamdaman ang nararamdaman ng mga Pilipino. Wala kasi kayong puso. Wala kayong puso. O kaya ngayon, as of now, mga taga Batangas, may cocaine session dyan. Merong cocaine session sa Batangas habang tayo ngayon ay nagkakaisa upang manawagan na BBM, bumaba ka na. Ayaw namin ng pangag na presidente. Ayaw namin ng pangag na presidente. Balik ang administrasyong Duterte! 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 At puro lang mga speech ang ginagawa. Nakailang zona na. O diba? Sabi niya 5,500 flood control. Pero anong nangyari? Kinabukasan na baha. So nasaan ang bilyon-bilyon? Nasaan? Inaabot na pa ng baha? O napunta na sa droga. Wala na. Ninakaw na nila, nasa ibang bansa na. Kaya napansin nyo ba? Biyahe ng biyahe. Travel ng travel. Nagdadala mali-malitang pera ng Pilipinas. O diba? Wala na. Pupusta. Asa na yung mga loan better ng loto?
respeto ng loto, ha? Puro kayo drama. Puro kayo sarswela. Puro kayo moro-moro. Moro-moro na itong Pilipinas. Moro-moro na itong pamahalaan. Sarswela na lang. Nilalaro na lang tayo para sa kanilang mga ambisyon. Kaya tama na. Ibagsak. BBM Baba! 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 Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Baba! Bumaba ka na dyan dahil hindi namin kailangan ng bangag na presidente. Hindi na namin kailangan ng bangag na presidente. We are withdrawing our support. Wala na, hindi na namin presidente. Ang presidente namin ang binoto ng 30 million Pilipinos. Sino? Duterte! 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 Nananawagan kami sa lahat ng ating mga kababayan. Ito na ang pagkakataon. Pagkakataon ng pagkakaisa upang tayong lahat ay tumayo, tumitig at alisin na ang korupsyon sa ating bansa. Ang mga bangag na namamahala, ang mga korap, mga kawatan, ang mga smuggler, ang mga kidnapper, ang mga pogo protector. Tama na! Tama na! Sagad na ang Pilipinas, kawawa na ang ating bansa, kawawa na ang ating bayan, nakakaawa ang ating mga kababayan. Nakikita na ang kahirapan, hirap na ating mga kababayan. Kaya kami, lahat na nanawagan. At pinapaalam namin sa lahat ng mga nandito, may mga bag kayong dala-dala, ingat lang. Dahil alam niyo na, magtatanim sila ng droga. Para hulihin kayo, pusasan kayo, gano'n na sila kasama. Puro kasamaan ang naisip. Puro kasamaan ng laman ng isip. Bakit? Ano laman? Droga. Pulburon kasi. Yun ang resulta pag pulburonit yung namamahala. Kita mo? Nagrarally.
nananawagan para maging matuwid ang pamahalaan. Pero hindi sila nakikinig. Walang nakikinig sa atin. Walang nakikinig sa iyak ng ating mga kababayan. Walang nakikinig. Walang nagbibigay ng hustisya. Ngayon, eto, nagkaisa tayo. At balak nila, may sniper, magtatanim ng mga droga, ay ingatan yung mga bag nyo, mga kapatid. Ingatan nyo, yung mga dala-dala nyo, mga bags ninyo, kasi nandito sila ali-aligid. Magpaplano na naman yan ng masama. Pero, hindi tayo titigil! Hindi tayo titigil! Tama na! Sobra na! Sobra na! Tama na! Hindi na tayo papayag na aalipinin tayo ng mga banyaga. Hindi tayo papayag na gagamitin tayo ng Amerika. Hindi tayo papayag na titikaran tayo ng Amerika. Hindi tayo papayag na ang Amerika gagamitin tayo upang makipagdigma sa China. Paano na naman tayo? Wala tayong mapupuntahan. Huwag nating igaya ang Pilipinas sa Ukraine na diniktahan ng Amerika. Amerika ang may gawa niyan. Tingnan mo ang Ukraine ngayon, bagsak na. Tingnan niyo ang Ukraine. Papayag ba kayo magiging ganyan din ang Pilipinas? Hindi! Hindi tayo papayag na masisira ang ating bansa. Dahil lang, pinagbili tayo ng pangag ng presidente. Pinagpalit tayo ng presidente natin para magkaroon ng EDCA sites dito. Tingnan mo, may mga nuclear bombs na dito. May mga nuclear weapon na hindi natin alam. Oh. Hindi natin alam. Nilalaro na lang tayo ni BBM. Magpapagamit siya sa bansang Amerika. Hindi tayo papayag. Hindi kami papayag! 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 No to war! No to war! No to war! No to war! Ayaw namin ng digmaan. Ayaw natin ng digmaan. Ayaw natin masira ang ating bansa. Ayaw natin na mamamatay tayo. Gusto niyo ba mamamatay na lang tayo na walang kabuluhan? Hindi tayo papayag, mga kapatid. Alam ko gising na ang Pilipinas dahil tama na. Suktulan na. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na gagamitin tayo ang Pilipinas. Gagamitin lang ang Pilipinas. Ginagamit ang Pilipinas para makuha ni BBM ang kanilang kayamanan. Pinagpili tayo pero hindi tayo papayag. Maninindigan tayo! Maninindigan tayo bilang Pilipino! Ibalik natin ang Pilipinas para sa Pilipino! Ibalik natin ang Pilipinas, ang yaman ng Pilipinas para sa Pilipino! Hindi para sa mga panyaga, hindi para sa mga oligarko, hindi para sa mga kurap! Atin itong bansa, atin ang bansang Pilipinas, para sa mamayan ng bansang Pilipinas, hindi para sa iilan lang, hindi para sa iilan lang ng mga politiko, hindi yan para sa inyo ang pera na yan, mga nakaw na pera yan. Hindi tayo papayag ang pera ng Pilipinas ay nanakawin nilang muli. Hindi na tayo papayag. Maninindigan tayo, kaya nananawagan kami, patuloy kami nananawagan, magkaisa tayong lahat. Kaya nananawagan kami, patuloy kami nananawagan, patuloy kami nananawagan, magkaisa tayong lahat. Ito ang gabi na pasimulan natin ang pananawagan na hindi tayo titigil. Hindi kami titigil.
Magandang gabi mga kababayan. Lumingon kayo sa airport side. Nakita niyo makapal na tao, mga kasamahan natin yan! Wala itong tulugan. Hindi tayo aalis sa ating kinalalagyan. Walang tulugan! Narinig nyo? Narinig nyo si Torre at yung announcement nila na paulit-ulit? Sabi nila, sumunod daw tayo sa batas. Hindi! Oh, ha? Sumunod daw tayo sa batas. Ang tanong dyan, may batas pa ba? Wala! May batas pa ba? Labis ang pang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Ha? Sa tuwing magsasalita yan si Torre, huwag na huwag kayo maniwala. Sinungaling yan! Sabi niya, nakikinig daw siya sa atin. Kailan ka nakinig, Torre? Marami na ang nandyan sa katedral, isusugod namin sa ospital. Bakit hindi mo hinayaan ang ambulansya ng 911 na makapasok? Abusado ka! Ganyan ang mukha ng gobyernong ito. Pag ang namuno ay adik at bangag, lahat ng opisyalis ng adik at bangag din! Lahat ng pa-interview niya sa media, ang poging konsyon. Ha? Bakit? Bakit? Pogi ba siya?